Hello everybody, good afternoon. This time pag-usapan naman natin yung LDR or Long Distance Relationship. Alam naman natin kung anong ibig sabihin nito guys. And before anything else, let me give a big salute sa lahat ng mga nasa ganitong sitwasyon. Alam kong hindi madali, kung hindi na nga madali yung magkasama, yung mga nasa magkasamang isang bubong, how much more itong sitwasyon natin. But anyways, it's okay kasi everything happens for a reason kung bakit tayo nasa ganitong sitwasyon. Kaya saludo ako dun sa mga lumalaban at pinipiling lumaban para sa ating sitwasyon, sa ganito nating sitwasyon. Alam nyo, ang LDR ay hindi para sa lahat. At ang may pagkakaiba ang impact ng pagiging LDR sa mag-boyfriend and girlfriend and sa mag-asawa. Kasi like sa party ko, sa party namin ng aking asawa is nag-start kaming maging LDR way back 2018 up to now mag-LDR pa rin kami. But anyways, naging yun siya, naging stepping stone namin yun na kami, nasa ganun kaming sitwasyon na mag-boyfriend and girlfriend. Sabi namin, kung malalagpasan natin to or mapagtatagumpayan natin to, most, probably, pwede tayong magpakasal pag napagtagumpayan natin ng ilang years. So, to make the long story short, nasa Saudi ako noon hanggang sa natapos ako ng 2 years and 6 months doon. Naabutan kasi ako ng COVID noon eh. Before ako umuwi, sabi ko sa kanya, hindi pa ako ready noon na magpakasal kami. Pero siya talaga, ever since, ready siyang magpakasal. Yun lang talaga ang gusto niya, magpakasal. But sa akin, sa party ko, medyo hindi pa ako ready noon. So, nag-abroad ako, nag-Saudi ako, umuwi. At bago ako umuwi, yun nga, sabi ko sa kanya, kung pwede, mag-Hong Kong muna ako. Yes, papasok muna ako sa Hong Kong kung papala rin. So then, lumipad nga ako dito. Tapos, bago nga natapos yung kontrata ko, una kong kontrata, is napapag-usapan na namin yung party sa kasal. To make the long story short, natapos ko yung unang kontrata ko. Sabi ko sa kanya, papayag lang akong magpakasal kung papayagan mo pa ako ng isang kontrata. Isang kontrata pa. Tapos, pumayag naman siya. Actually, pumayag siya na yun nga, umuwi ako, tapos kinasal kami. Tapos, dun na, nung bumalik ako dito na kinasal na kami, mas nag-ibaas sa akin yung impact ng pagiging LDR. Kasi, syempre, nung mag-boyfriend and girlfriend kayo, wala pa kayong responsibilities to each other. Nung ikinasal na kayo, may duties and responsibilities na kayo na kailangan gampanan sa isa't isa. Which is mahirap siya para sa mga LDR. Kaya saludo talaga ako dun sa mga pinipili talagang lumaban sa ganitong sitwasyon. But anyways, ang naging susi lang naman doon sa pagiging or sa lahat ng mga LDR na nasa sitwasyon na ganito is alam ko si Lord lang naman talaga, tsaka communication ang kailangan natin. Si Lord na in whom we trust for everything, and then communication, kasi never let the day pass by na hindi hindi natin sila nakakausap, kasi mahirap na maging practice siya na okay lang na hindi nakakausap, ganun. Although yes, may mga misunderstanding, may mga pag-aaway, but still at the end of the day, mag-asawa pa rin kayo. Kaya piliin pa rin natin na makausap sila in spite and despite sa lahat ng mga nangyayari. Kaya lang talaga, communication and prayer.
ang susi natin, ang armor natin sa lahat ng mga nasa ganitong sitwasyon. Kaya keep going. God bless us all.